Mapagpalang araw at gabi. Alam ko na karamihan sa nakikinig dito naniniwala sa kababalagan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na higit pa sa kababalagan ang matutunghayan nyo? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ramil. Matanda na ako at ang nagsusulat ngayon ng kwentong ito, ang apo ko. Ito ay pumapatungkol sa talata na inilatag bilang pangunang mensahe. Nangyari ito sa lugar namin nung binata pa ako, sa mataas na banda ng San Jose, Mindoro, dekada 80. Kung hindi ako nagkakamali, ang edad ko noon ay hindi lalampas ng 20 anyos. Tandang-tanda ako noon ang nakakapangilabot na tagpo na siyang hanggang sa ngayon kapag sumasagi sa isipan ko, natatakot pa rin ako. Kultura na natin ang pagiging makadiyos. May ilan mang hindi ganon kabuo ang pananampalataya, pero naniniwala sa Panginoon. May magkakaibang aspeto man, relihiyon at estado, pero iisa lamang na tao ang sinasampalataya. May iba din na inaakala natin na nananampalataya, pero hindi natin alam kung sa totoong Diyos ba ito. Alam nyo, itong pamilya namin, nasobran sa pananampalataya. Halos kada alas 3 o alas 6 at alas 9 ng gabi, nagdadasal kami sa altar. Saglit lang naman, pero nakikita ko na ibang-iba kami sa karaniwang nakikita ko sa lugar namin. Nagmimistulan na kami noong isang kulto. Kapag gabi ang pagdadasal, pinapatay ang ilaw. Bilang tagasunod noon ay wala akong reklamo, maging nanay ko at ang dalawa kong kapatid. Lahat ng ito ay impluwensya ng aking ama na itago na lamang natin sa pangalang Osep. Sa kanya galing ang mga pagpapasunod sa amin. Siya din ang tumawag sa isang silid bahay namin na isang altar. Minsan, dinadala kami noon ng tatay sa isang lugar na kung saan may ilang mga katulad namin na may madiinang pananampalataya. Ang naiiwan lamang noon ay ang nanay na itago nating Malona. Napakalayo nito. Mga 2 oras ang biyahe. Hindi mo aakalaing may isang malaking bahay sa liblib na lugar na yon. Tapos ang silong, parang isang kapilya. May ilang mga bahay naman doon pero magkakalayo. At ang namumukod tanging malaki, yun lamang ang pinupuntahan namin. Nagpupulong-pulong sila pero kami na mga kapatid ay hindi pinapasama. Nasa labas lamang kami ng tahanang yon, na animoy pinamamahayan ng kung anong mga elemento. 2 palapag yon. Ang ilang bahagi ay nilulumot na. Kapwa may biranda ang itaas at baba ng bahay. Inaabot yun ng gabi. Tingin ko ay mga alas 7 yata natatapos. Ito namang Tatay Osep, hindi nagsasalita. Ilang beses na kaming pumupuslit sa lugar na yon. At sa tuwing lalabas na ang tatay ay napakatahimik nito. Yung tipo bang parang problemado. Tapos panay sipat sa amin na mahahalata mong may matinding kalungkutan. Hanggang sa isang araw, kung hindi ako nagkakamali, hapon yon. Kakarating ko lamang sa bahay at naabutan kong tila nagkakagulo. Doon ko napag-alamang patay na si Tatay Osef. Ang ikinamatay niya, pagpapatiwakal. Ginawa niya ang pagpapatiwakal na yon sa mismong harapan ng altar. Laslas ang pulso nito. Nakatarak sa kanyang tiyan ang isang mahabang patalim na may mga kung anong mga kataga. May papel pang nakadikit sa dingding at may mga katagayon na para umano sa amin ang ginawa niyang yon. As in,
Nagkagulo talaga. Nabalot na mga katanungan at kilabot ang isip naming lahat. Nakakabaliw isipin. Anong problema? Anong dahilan? Bakit siya nagpakamatay? Bago mangyari yung senaryo yon, itong si Tatay Osep ay panay parinig na kahit anong mangyari umano, pamilya ang uunahin nito. Para sa amin umano ang gagawin niya. Para sa kaligtasan namin. Bagay na, yun din ang nakasulat sa papel. Pinupuna pa nga yun ng nanay na wag daw magbibiro. Para kasing may mangyayaring hindi maganda. Pero seryoso tingnan si tatay. Ni ultimo konting bahid ng pag-aalinlangan sa mukha niya. Wala. Wala siyang emosyong pagbibiro. Yun na pala yun. Ilang araw ayun na ang bubungad sa amin. Ang nakapagtataka dyan, ilang oras, may nagsidatingang mga tao doon na ang ilan dito, nakita ko na sa isang bahay kung saan ito ang pinupuntahan namin. Kung saan sumasamba si tatay. Pinalabas kaming lahat nun na para bang tinanggalan kami ng karapatan. Sila-sila lamang ang nasa loob ng bahay. Si nanay kasama ng mga kapatid ko. Nasa labas kami gaya ng sinabi ko noon. Maging ang ilang mga kaanak namin noon, kasama namin at kabi-kabila ang pagtatanong sa kung anong nangyayari. Mga tanong na wala kaming kasagutan ng mga panahon na yon. Paano? Anong sasabihin namin? Maging ang nanay, walang nasagot. Maliban na lamang sa baka may isnasagawa yung mga kasamahan namin. Hindi ko alam pero siguro isang bendisyon. Nakakatakot, Sir Seth. Bakit? Naririnig namin sa labas ng bahay ang pagdadasal nila na may kasamang pag-iyak. May kumakanta pa. Pero ang tono ng kanta ay para bang galit na galit nun. Bukod pa dyan, tila nag-aaway sila sa loob. Nagkakasagutan ng mga ito. Ang ilang mga bahagi ng pag-uusap nila, naiintindihan ko na, kesyo, ano na ang gagawin nila? Ano na ang mangyayari sa kanilang napaghandaan? Meron pang nagsalita na gagawan nila ng paraan. Bakit pa daw kasi pinili ang tatay ko? Karuwagan at kulang umano sa paniniwala yon. Matagal yon. Inabot ng 10:00 ng gabi bago pa nakita namin ang paglabasan ng mga ito. Pero walang isa dito ang lumapit sa amin. Nakayuko lamang sila. Dire-diretso yon hanggang sa mawala na lamang sila sa paningin namin. Blanko man ang kaisipan pero walang ni isa sa amin ang nakapagbigay ng opinyon. Ang iniisip lamang namin ay asikasuhin na lamang ang labi ni tatay. Pinaimbalsa mo, pinaglamayan, binigyan ng magandang libing. Matindi yung paghihinagpis namin nun. Given naman yun kapag namatay ng isang pamilya, diba? Napakasakit po nang mawala ang tatay, ng padre de pamilya, at ang nagtataguyod sa kabuuan ng ikinabubuhay namin. Bagamat tahimik na tao ang Tatay Osep, galante ito at responsable. Kaya nga malaki talagang respeto namin sa kanya. Pero alam niyo ba, na habang nasa lamay noon, ay para bang natutulog lamang si tatay. Kahit na imbalsa mo at nakuha ang dugo sa katawan, buhay na buhay ito tingnan. Hindi man lamang yun lumobo. Di ba nga, kapag may sugat sa katawan dulot ng pagkamatay, lolobo. Ewan ko lang ha. Pero ganun ang nakikita ko kadalasan. Yung tatay ko, hindi. Makalipas ng 1 linggo, matapos ang libing nun, may kakaibang nangyari sa amin. Lahat kami ay nanaginip ng iisang senaryo
At ang senaryong ito ay ang pagpapakita ng tatay na nakasuot ng itim na kapote at nakakapangilabot na mukha. May usok pa na waribay. Hamog yun at napakadilim ng paligid. Lumutlutang ito sa usok at nakakarinig kaming lahat ng kakaibang mga hele. Sari-sari yung hele na yun. Para bang nagdadasal. Paulit-ulit yun, Sir Seth. Ang masaklap pa, palala ng palala. Yung madilim na paligid, nagiging itsura na ito ng loob ng bahay namin. Sa panaginip yun na siyang nagresulta sa matindi naming pangingilabot. Napaka-questionable talaga kung bakit kami nagkakasabay ng panaginip. Pare-parehas pa. Hindi ko pala nabanggit ang detalye ng mismong lugar namin. Nayon lamang yun pero sibilisado na. Kumbaga maraming bahay, may kuryente, may mga matataas na antas ng pamumuhay. May mga payak lang din noon. Isang palapag ang tirahan namin pero malapad. May 3 silid sa loob at ang isa dito ay ginawang altar. Altar na walang ribulto, walang larawan, walang mga palamuti. Maliban na lang sa isang malaking tela na kulay pula na nasa dingding nun at ilang mga kandila. Yung tela, may nakaborda doon na imahe ng krus. May 2 malalaking aparador sa loob. Lagayan ito ng mga kagamitan ng tatay ko. Kagamitan na hindi ko mawari kung para saan. Wala naman kasing binanggit ang tatay ko sa mga ito. Basta, hindi niya pinapagalaw sa amin yon. Nakakandado pa nga yun. At nung bumisita ang pare at ang albularyo, hindi nila nakita yon. Pero nakita ko na ang mga laman nito. May mga libro, may mga blanket o kumot, may mga kandila na iba't ibang kulay, may mga laso, may mga damit na parabang kapote. Yung silid na yon, doon ito banda sa may likuran, na kung saan naman kasunod noon ay ang kusina at banyo namin. Gaya ng sinabi ko, may mga kapatid ako at 3 kami. Puro kami mga barako. Ako ang panganay at nasa iisang silid lamang kami. Nasa bandang biranda malapit yon. Habang ang kasunod naman na silid tulugan ay tulugan ng mga magulang namin. May sala at kasama na dito ang hapagkainan. Kung titingnan, parang marangya ang buhay namin. Pero sa bahay lamang po marangya. Habang ang nakatira, karaniwan lang. Ang ikinabubuhay namin doon, babuyan at tindahan sa may kalsada banda. Bale, nakabukod yung tindahan na yon. Halos lahat ng kapitbahay namin ay kaanak lang. Ang hindi lang namin kaanak ay ang mga naging asawa nila. Basta, ang kabuwang postura, mailalarawan dito na parang compound. Lumapit si Nanay Malona sa isang albularyo. Tinawas nito ang pangyayari. Hindi ako sigurado pero ayon sa albularyo, may maitim na presensya umanong bumabalot sa bahay namin. Malakas umano yun. Singlakas ng pinakamalakas na elemento. Punong-puno ng negatibong enerhiya ang tahanan namin. Ayon sa nanay ko, pwede bang itabo ito? Tumango ang albularyo na pangalanan nating Mang Pedro. Susubukan umano niya. May gagawin siyang paghahanda at kinakailangan niya ng tulong sa isang bihasang espiritista. Nagtungo ang albularyong ito sa isang pare. Nakiusap na tulungan siya sa kanyang gagawin. Yun ang po ay base sa impormasyong nalaman ko. Magkasama ang albularyo at ang pare sa bahay namin nang dumating ang mga ito. Pangalanan nating Father Carlos ang pare
Unang bungad pa lang, sinabuyan na kaagad niya ng holy water ang bahay. Ang sabi ng pari nun, nakakonekta daw kami sa portal patungo sa impyerno. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Siyempre nagulat kami nun. Hindi naman pwedeng hindi kami maniwala gawa ng pari na yun na siya namang pinatutuhanan ng albularyo dahil umano may malalakas na elementong likha ng dilim sa bahay na yon. Nanonood lamang kami noon sa pinagagagawa nila. Kayo nang humusga kung maniniwala ba kayo o hindi. Pero kitang-kita ng mga mata namin ang paggalawan ng mga gamit namin sa bahay. Upuan, pag-usog ng lamesa, pagtagas ng gripo, pagkalansingan ng mga pinggan at baso, at paglaglagan noon ng mga figurin. May ungol pa doon tapos may sitsit na umeeko. Lahat ng balahibo ko sa katawan nagtayuan. Aminado akong hindi lamang ako ang nakakaramdam nito dahil nakikita ko sa mga kapatid ko ang pagkabahag nila. Ultimong yung nanay ko ay napatakip ng bibig habang umiiyak noon. Matagal yon bago pa nagsalitang muli ang pare. Napaalis daw niya mga elemento at nasara ang portal. Pero hindi ito garantisadong pangmatagalan. Dahil umano, nakakonekta ng buo ang mga kaluluwa naming lahat. Tuon sa bukasan na yon. Kaming pamilya ang tinutukoy ng pare. Inanyayahan pa kaming magpabindisyon. Nangyari yon. Tila ba nagbalik sa normal? Yung tipong nawala na yung mga panaginip na nakakatakot. Sobrang kakaiba, di ba? Lahat kasi kami ay sabay-sabay nananaginip ng iisang senaryo. Pero sa kabutihang palad ay hindi na bumalik pa. Yun ang akala namin. Nawala ang pagpaparamdam sa panaginip. Pero may mas nakakakilabot pa palang mangyayari. Nga pala, yung silid na may altar, pinasara yun ng pari at albularyo. Doon umano nagmumula ang masamang presensya. Wala ni isa sa amin ang nagtangkang bumukas nun. Isang linggo ang lumipas. Umuulan noon at hating gabi kung hindi ako nagkakamali. Habang nasa kasagsagan kami noon sa mahimbing na pagkakatulog, nagising itong kapatid kong pangalanan nating Abet. Ito yung pangalawa. Yung bunso ay tawagin nating Roro. Ginising kami ni Abet at nakita ko ang mukha nito na sobrang takot. Nagtanong ako kung anong problema. Ang sabi nito, para umanong may naglalakad sa sala. Naririnig niya umano ang yapak ng tao. Nawari ba'y nakasapatos pa yon? Siyempre, dala ng kuryosidad, sinilip ko ang sala. Pero hindi ko binuksan ang ilaw. May ilaw naman sa kusina banda at malalaman kong may tao dahil may banaag kahit papano. Pero wala. Wala akong nakitang tao doon. Sinabi ko sa kapatid ko na baka guni-guni niya lang. Kinabukasan, pagkagising ko, dapat antok na antok pa ako noon. Pero nawala ito. Nanlaki ang mga mata ko. Gawa ng yung sahig namin, may mga yapak ng sapatos. Yapak ng sapatos na galing sa putik. Ako pa lamang ang unang nakakita at nang magawi ang atensyon ko sa may pinto sa may likuran. Bukas yon. Alas 5 ng umaga nang makita ko ang ganong senaryo. Kakasilang pa lamang ng araw. Gising na si nanay nun pero alam kong nagdadasal pa ito. Yung dasal na binilin sa kanya ni Father Carlos.
Sinilip ko siya sa silid niya. Nakita kong kakatapos pa lamang ng pagdadasal nito. Sinabi ko sa kanya ng palihim ang lahat nun. Katulad ko, nangilabot si Nanay Malona. Biro nyo, mula sa labas ng bahay ang niyapak na yon. Ano ang mga yon? Tao? Sino yon? Bakit nakasapatos? Ginalugad namin ang buong bahay. Kasama na sa mga kumilos noon ay ang mga kapatid ko. Wala namang nawawalang bagay. Ang nakapagtataka dyan, yung yapak na yon, wala pa balik. Kumbaga, papasok lamang yun at wala nang pabalik sa labas. Dahil walang nawala sa amin, indikasyon na hindi ito magnanakaw. Lahat kami, iisa lamang ang nasa isip nun. Kababalagan. Wala kaming sinabihan nun, maging sa mga kaanak namin. Nais muna naming maobserbahan kung mauulit bagawa ng kapag nagkaganon ay pupuntahan ko talaga si Mang Pedro. Sunod-sunod na gabi kaming walang sapat na tulog. Binabantayan talaga namin ang sistema ng bahay. Wala naman. Wala nang mga yapak. Pero habang tumatagal nun, napapansin ko ang kakaibang amoy. Yung tipong parang medisina ng mangga. Medyo mabantot. Palalayo ng palala. Hinahanap ko kung saan banda ba galing ang bahong ito. Umaabot na kasi yun sa silid namin at talagang nakakasulasok. Hanggang sa mas inikihan ko ang paghahagilap. Napadako ako sa pinto doon sa silid na may altar. Inamoy ko ang siwang nun. At dito ko napagtanto na doon galing ang amoy na mabaho. Kagad kong sinabi ito kay nanay. Dagdag ko pa ay pwede bang buksan ang silid na yon. Gaya ng sinabi ko'y nakalak yon, maging ang mga bintana. Pinaalala ni nanay sa akin na ipinagbabawal ngang pagbuksan yon ng dalawang sina Father Carlos at ng albularyong si Mang Pedro. Sabi ko naman, sisilipin lamang kung anong meron sa may loob. Titingnan lang. Isasara din naman kaagad. Nag-aalangan si nanay nun. Sabi niya, kami lang daw ang makakaalam nito. Huwag ipagsabi sa mga kapatid ko. Kinuha niya ang susi. Kinakabahan ako nun pero tinatagan ko ang sarili ko. Ano ang nasa loob? Nang mabuksan ko ito, marahan kong pinihit ang trangkador. Tinulak ko ng dahan-dahan ang pinto. Doon sumabog sa mukha ko ang mas malalang pang-amoy. Hindi po kaaya-aya yon. Napapapikit pa ako ng mata. Gawa ng nagmistulan ang amoy ito ng ammonium. Nakakahimatay ang amoy. May halong lansa pa. Gusto kong isara pabalik ang pintuan. Pero lumalakas ang loob ko na alamin kung ano ba talaga ang nangyayari sa silid na yon. Nang mabuksan at naging malinaw na sa akin ang loob, wala naman akong nakikitang bagay na posibleng pagmulan ng mabahong amoy. Nagkatitigan pa kami ng nanay ko. Bakit may amoy? Pero wala namang kung ano doon. Humingi ako ng pahintulot sa nanay ko na, "Kako, papasukin ko ito. Iimbestigahan ko kung ano ba talaga." Hindi naman siya nagsasalita pero nakikita ko sa reaksyon ng kanyang mukha ang pagsang-ayon. Bumuntong hininga ako sa may labas. Humugot ako ng hangin bago ko papasukin yon. Ilang saglit pa. Pumasok ako sa loob. Dahan-dahang naglakad.
Bawat sulok ay tiningnan ko. Wala talaga pero naroroon pa rin ang amoy. Napakagulo. Sobrang nakapagtataka. At dahil hindi ko na kinakaya, lumabas na ako doon tapos ipinasara ko na kay nanay. Napapaisip ako ng mga panahon na yon. Baka doon ito sa mga aparador. Baka kung anong bagay na natumba at nabuhos ang laman nito. Hindi na maselan sa akin yon. Hindi naman kaduda-duda kung nasa loob nga ito ng aparador. Gawa ng may mga bagay talaga doon na hindi ko alam kung ano at para saan. Kinagabihan noon, nagkakatulakan kami ng mga kapatid ko. Paano ba naman kasi? Nakakarinig kami ng kalampag. Yung tipong parang dingding na pinupukpok. Lumabas ako ng silid. Inalam ko kung saan nanggagaling. Nakita ko ang nanay ko nakasilip sa pintuan ng silid niya. Nakikita kong maiiyak na ito at halatang takot na takot. Kumuha ako ng bangko. Yung plastic na bangko nun. Kapag may kung ano, ihahataw ko talaga. Hanggang sa mapatapat ako sa pinto, doon sa silid na may altar. Doon nanggagaling ang kalampag. At sa tingin ko, doon mismo ito sa aparador. Hindi ako nagtangkang pumasok nun. Sabi ko, iba na to. Bukas na bukas din ay pupuntahan ko si Mang Pedro. Mabuti at ilang saglit lamang noon ay nawala na ang pagkalampag. Bumalik ako sa silid tulugan namin. Nakita ko doon ang nanay ko. Sabi nito, magbubuklod daw kami doon. Natatakot siya. Niyakap ko naman ito at pinakalma. Sabi ko ay huwag mag-alala. Total ay naroon naman ako. Alam nyo, sinalo ko ang responsibilidad bilang tagapagtanggol sa kanila. Kahit anong mangyari, hindi ko sila pababayaan. Hindi ako natulog. Sila lang ang pinagpahinga ko. Pinapanood ko lamang ang mga ito habang nakikiramdam nun. Hindi ko alam kung bakit biglang lumamig ang silid. Totoo po ito. Nanonood yun sa kalamnan ko. Biro nyo, nagkumot ako noon habang nakaupo sa gilid ng bintana. Akala ko okay na. Pero bigla na lang may bumulong. Bulong na nagpatayo ng balahibo ko sa katawan. Parang nasa ilalim ng lupa ang bulong na yon. Tunog naghihingalo. Hinuyog-yug ko ang ulo ko. Baka kasi guni-guni lang. Hanggang sa biglang kumagaskas ang bintana. Yung tipong may kamay na marahang kumakalmot dito. Sa likod ko mismo yon at habang nangyayari ito, naroroon pa rin ang bulong na yon. Hindi ko mawari kung bulong ba o ungol talaga yon na nanggagaling sa may labas. Kinikilabutan talaga ako, Sir Seth. Pero dahil nga likas na sa atin ang kuryosidad, pinili ko pa ring silipin yon. Yung tipong gusto kong kumpirmahin kung totoo ba o guni-guni lang. Binigla ko ang bintana at nang mabuksan ko ito, ganon na lang ang pagkawindang ko. Sa maniwala man kayo't sa hindi, nakakita ko ng tao na parang lusaw. Marami siyang lupa sa mukha. Sumambulag sa akin ng amoy na pamilyar nun. Dali-dali kong isinara ang bintana. Gigisingin ko sana mga kapatid ko, maging sinanay. Pero siniguro ko muna ang lahat. Gaya ng sinabi ko ay gusto kong alamin kung hindi ba kahibangan ang nakita ko noon. Pagbukas ko ng konti ng siwang, wala na doon ang nakita ko.
pero may yapak sa putik. Kanalakas ang gilid na yon. Mga segundo ang namagitan. Nakarinig ako ng pagkabulabog doon sa may sala. Dali-dali akong nagbungo doon at nakita kong bukas ang pinto ng kusina. Binuksan ko ang ilaw. Nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko na may bakas ng yapak sa sahig. Kaparehas ng yapak noong nagdaan. Ang nakapagtataka dyan, patungo ito sa silid na merong altar noon. Hindi ko alam kung paano naging bukas yun. Nakaabante ng konti ang pintuan. Lakas loob kong nilapitan ito. Dinaan ko pa ang bara di cabra noon. Itinulak ko ang pinto. Sa mga hindi nakaalam kung ano ang bara di cabra, ito yung bakal na pwedeng pangbungkal at pwedeng pangtanggal ng malalaking pako. Inihanda ko talaga yun sa may pinto sa silid namin banda para kahit papano mas malala ang pinsala kesa naman sa itak at bangkulang. Binuksan ko noon ng tuluyan ng pintuan. Madilim. Pinindot ko yung switch. Pagkabukas ko nito, nagpapatay sindi. Yun bang nagstatic ang tunog? Parang short circuit. Yung bakas sa loob, wala. May ihi-ihi na ako sa takot nun. Wala namang kakaiba doon, maliban na lamang sa pagpapatay-patay sindi ng ilaw at yung mabahong amoy. Siyempre, nasa isipan ko na noon yung nangyari kanina. Yung pagkalampag ng aparador. Malamig ang pawis ko noon. Bahag na bahag ang nararamdaman ko noon. Balot ng kilabot. Wala na eh. Naroroon na ako. Kako ay aalamin ko na lamang ito. Puwersa ko ang tarangkahan ng aparador. Inuna ko yung pabor sa may pintuan noon. Nabuksan ko ito. Pero naglikayo ng ingay kung kaya't nagising si nanay. Nakita ko itong nakabungad sa akin sa may pintuan at sinabing ano ba daw ang ginagawa ko. Sabi ko naman, may nakita ako. Dagdag ko pa yung masdan niya ang saig nun. Siyempre nakita niya yon. Yung mga yapak sa may labas ng silid. Walang kakaiba sa unang aparador. Mga tela lamang yon. At gaya ng sinabi ko, mga blanket. Pero yung isang aparador na mas malaki, may espasyo ito. At ang gilid ay ito na yung mga tila kapote nun. Kandila, libro. May galon pa nga doon at iba pa. Pupersahin ko sana yon. Pero nakita kong may siwang. Para bang bukas yon. Na siya namang ipinagtataka ko na ng labis. Alam kong nakakandado yon. Hawak pa nga ng nanay ang mga susi nito. Maging yung pinto ng silid na yon. Kung walang tatagang isip siguro, nabaliw na ako. Binuksan ko yon. Sa maniwala kayo't sa hindi, meron akong nakitang mga kamay. Kulay puti. Umusli yun sa may siwang. Napaatras ako nun. Sabi ko sa nanay ko, nakikita niya ba ito? Gusto kong kumpirmahin kung totoo ba ang nakikita ko nun. Sabi naman niya, nakikita niya rin umano. Paano daw nagkaroon ng ganun doon? Iniisip ko na baka hindi ko lang napansin na may manikin doon. Iniisip ko na laruan lamang yon. Pinilit kong maging positibo. Binigla ko ang pagbukas ng pinto ng aparador. At doon, muntikan na talaga akong mahimatay. Isang tao ang nakikita ko. Nakaupo ito sa may dibisyon sa loob ng aparador na yon.
At kung hindi ako nagkakamali, pamilyar sa akin ang suot nito. Yun ay walang iba, kundi si Tatay Josep. Tatanggapin ko kung may hindi maniniwala sa akin ngayon. Batuin niyo ako ng pangungutya. Pero mamatay man ako, Sir Seth, totoo po yung nakikita ko. Lusaw ang mukha nito. At kung hindi din ako nagkakamali, ito yung nakita ko sa may bintana. Nakapikit ang mga mata na nagtutubig-tubig pa. Humpak ang mukha niya. Nabubulok na. Doon nanggagaling ang amoy sa bahay namin. Napakasangsang nito. Nakasapatos siya. Nakasuot pala ito ng sapatos habang nasa kabaong. Napapaiyak ako noon. Halo-halo ang emosyon ko at hindi talaga ako nakakagalaw. Labis na kilabot, pagkalito, pagkabagabag, pagtataka, pagkaawa ang nararamdaman ko sa tatay ko ng mga panahon na yon. Napalapit si nanay, napaluhod, napaiyak. Pareha kami ng nararamdaman na parang mababaliw na. Hanggang sa dumating na ang dalawang kapatid ko. Nagkasigawan, pero sinita ko at sinabihang huwag maingay. Malapit lamang ang mga kapitbahay at tiyak, maglilika ng kaguluhan yon kapag nalaman nila. Paano nangyari yon? Paano naroroon siya? Napakalaking tanong yun, Sir Seth. At naiisip ko na hindi talaga ito maganda. Ang gusto kong linawin, kababalaghan na ito. Nakaupo lang siya, nakasandal, tapos parang buhay na buhay. Walang patid sa pag-iiyak ang nanay ko. Pinalabas ko naman sila ng silid nun. At walang ano-anong pinuntahan ko si Mang Pedro. Ang problema, wala pa doon ng matanda sa bahay. Umalis umano yun kasi nga may pinuntahan daw. Hindi naman sinabi kung saan nagpunta, tanong ang dahilan. Sabi ko na lamang sa asawa nito, puntahan na lamang kami sa bahay kapag dumating na. Dagdag ko pa, may hindi magandang nangyayari sa bahay namin. Pagkabalik ko noon, tinabunan pala ng tela yung labing yon ng mga kapatid ko. Nakita ko sila sa sala. Samut-sari ang posisyon. Itong dalawang kapatid ko ay bagsak ang balikat at mapuputla. Yung nanay ko naman, nagdadasal. Hawak nitong rosaryohan. Lumapit pa sa akin itong bunso namin at ang sabi, ipaalam daw namin ito sa otoridad. Sabi ko naman wag. Walang makakaalam na iba dito. Dahil kapag nagkaganon, magkakagulo talaga. Malawak ako mag-isip at alam ko ang tama at mali nun. Nagmungkahi ako sa kanila na antayin namin si Mang Pedro. Tingin ko ay baka sa tanghali ay darating na ito. Lahat kami, walang ganang kumain nun. Sino bang hindi, diba? Kayo kaya'y makasaksi ng bukod sa nakakapangilabot, nakakadiri pa. Tatay namin yun, Sir Seth, asawa ng nanay. Pero patay na yun eh. Inaagnas na. Wala talaga kaming gana. Ultimong pag-inom lang ng tubig, Sir Seth, hindi namin magawa-gawa nun. Bagot na bagot ako nun. Habang binabantayan ko ang oras, ay tila ba ang bagal tumakbo nito. Kada sandali, tingin sa oras, at kada sandali, susi naman sa may aparador. Pero sa bawat sandaling yon, napapansin ko ang pag-iiba ng posisyon ng aming ama. Kahit natatabunan pa ito ng kumot, mahahalata mo talagang nagbabago ng posisyon yon. Lumapit ako at sinilip ko siya. Napasigaw ako nun nang makita kong nakadilat ang kanyang mga mata.
Kitang-kita ko ang kayumangging kulay nito. Nahablot ko pa ang kumot na tinabon ng mapaatras ako noon. Yung dalawang kamay, nakatukod sa tuhod niya na parang tatayo. Anong nangyayari? Hindi pumipikit ang mga mata niya. Tinawag ko noon si nanay pero pagbalik ko noon ang tingin sa labi. Nakayuko na ito at nakapikit ang mga mata. Sinabi ko kay nanay na dumilat ang kanyang mga mata kanina. Pero yumuko na ito nang sambitin ko si Nanay Malona. Nung araw na yon, walang Mang Pedro ang dumating. Pinuntahan ko ulit ang bahay. Nakita pa ako ng kamag-anak namin at napatanong ito sa kung anong problema. Gawa ng halata talagang balisa ako noon. Sabi ko wala, ayos lang, na may pupuntahan lamang ako. Sumagot yun na kung ano ba daw ang pinagmumulan ng napakabahong amoy sa may bandang amin. Umaabot umano ang amoy na yon sa kanila. Hindi na ako nagsalita. Dumiretso na ako ng lakad noon. Gabi na nang makarating ako sa bahay ni Mang Pedro. Gaya ko, itong asawa niya, naghihintay din yon sa pagdating ni Mang Pedro. Hindi niya raw alam kung bakit natagalan. Wala akong nagawa nun. Basta sobrang inis ko na nun. Isipin niyo na lang, para na rin kaming nagdudusa, naghihintay, hindi mapanatag. Pagkabalik ko sa bahay, sina nanay at yung mga kapatid ko, nagkakape. Yun na lang daw gawa ng hindi sila makakain. Maging pagsubo lamang ng kanin ay hindi nila kayang gawin. Naupo ako sa may sala hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Nadistorbo ako dahil sa ingay nun. Yung tipong may mga boses akong naririnig na parang nag-uusap. Pero pagdilat ng mga mata ko, may nakadungaw sa mukha ko nun. Napasigaw ako nun, Sir Seth. Mukha ng labi ng tatay ko. Nagtatatalon ako hanggang sa bumaliktad ang sopa namin. Kasama ko noon. Pagbalikwas ko, wala na doon ang bumungad sa akin. Nataranta pa nga si nanay noon. Iniyak ko lang talaga yon. Wala na. Ubus na yung katatagan ko. Kapag hindi ako umiyak, mababaliw ako sa pagpipigil sa saloobin ko noon. Habang nangyayari yon, pinuntahan ko ulit yung silid. Hindi na nagpapatay sindi ang ilaw. Nakatabon yung labi dahil tinabunan nga ulit ito at nakasarapan ng konti yung pinto ng aparador. Sinipat ko lang yon kasi nga gusto kong linawin kung naroroon pa ito. Naiisip ko nang may sa pagkademonyo na yung mga nangyayari at baka maglakad na naman yun o umalis. Naroroon pa rin naman pala ito. Ilang saglit nun, parang nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang boses ni Mang Pedro. Nagkukumahog ako noon sa pagsalubong sa kanya sa bulwagan ng bahay. Ano ba't pinatawag mo daw ako dito, Ramil? Mang Pedro, may kailangan po kayong makita. Hinila ko siya papasok ng bahay. Nakita kong sumimangot ang mukha niya. Natural. Sinong hindi sisimangot napakabaho nga. Habang papalapit kami noon sa may silid, bigla siyang nagsalita. Ano umano ang nangyayari? At parang may demonyo daw sa bahay namin. Dagdag niya, nabindisyonan na ito at nalinis na rin ni Mang Pedro ang presensya sa pamamagitan ng pagkiklensing. Dalawa pa nga sila noon ni Father, di ba? Sabi ko naman, walang ni isa sa amin ang nakakaalam sa kung anong nangyayari talaga. Basta, may ipapakita ako sa kanya. Nang makita niya ang labi ni tatay, napasigaw ng mga orasyon itong matandang ito. At
pinalabas kami ng bahay, nakikita kong natataranta si Mang Pedro. Kami naman noon ay agad lumabas. Matagal din yon. Nakikita ko na ang mga marites naming kapitbahay na nakadungaw sa kani-kanilang bulwagan. Tinanong pa ako kung anong nangyari. Sabi ko'y wala. Huwag na lamang nila pansinin yon. Pero naroon na talagang likas din sa mga ito ang mapang-usisa. Ang ipinagdadasal ko lamang ay sana hindi sila lumapit. Lumabas si Mang Pedro. Puntahan daw namin ang puntod ng Tatay Josep. Tirikan ko daw ito ng isang kandila. Galit na galit si Mang Pedro noon. Bakit daw hindi siya nilapitan kagad? Sabi ko naman wala siya sa bahay. 2 beses na akong nagtungo doon. Imposibleng walang paramdam dito bago pa mangyari ang lahat. Dapat lumapit ka agad kayo sa akin. Malaking problema ito. Sana naman ay may resolba. Dahil kung hindi, lahat kayo'y sasama sa kanya. Puntahan mo yung puntod niya. Tirikan mo ng isang kandila. Susunod ako. Dali. Kumuha nga ako ng kandila noon. Habang nangyayari yun ay may sinabi pa si Mang Pedro. Walang sino man ang lalapit sa labi. Walang sino sa amin umano. Inutusan din niya ang isang kapatid ko na puntahan umano ang anak ni Mang Pedro at sabihang papuntahin sa bahay namin dahil magpapatulong ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Basta tumakbo na ako paalis noon. Kasabay ito ng pag-alis ng kapatid ko na nautusan na matanda. Nang makarating ako sa sementeryo, butas ang gilid ng libingan ni tatay. Para bang binasag ang puntod gamit ang maso. Takang-taka ko kung paano at sino ang gumawa nun. Pero hindi ko na lamang ginulo ang isipan ko. Nakakabaliw na kasi. Sinunod ko na lamang ang sinabi ng albularyo. Nagtirik ako ng kandila. Sinindihan ko yon. Nagantay ako doon gawa ng sinabi ni Mang Pedro na susunod siya. Ibig sabihin ay kailangan kong antayin ito. Mga 1 oras at kung hindi ako nagkakamali, bukang liwayway na noon. Maliwanag na kasi bahagya ang silangan. Dumating si Mang Pedro kasama ang anak nitong si Ismael. Buhat nitong banig na binalot sa kung ano, nawari ba'y ito na ang labi ng tatay. Ipinatong yun sa puntod. Tapos ay dasal ng dasal doon si Mang Pedro. Dumating na din ang 2 kapatid ko at ang sabi nito, si nanay daw nagpaiwan na lang. Mahihimatay daw siya kapag sumama pa. Matapos magdasal ay hinampas-hampas ni Mang Pedro ang labi. Ilang saglit noon ay nagpaikot-ikot ito doon sa puntod na yon. Nagsisisigaw ito ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Hanggang sa nagmungkahi na ito sa kanyang anak na tulungan siyang ipasok ang bangkay sa puntod. Doon lang sa butas idaan. Tutulong sana ako. Kaso'y sinigawan at pinagalitan ako ni Mang Pedro. Wag na wag daw akong makalapit doon. Hindi na lang ako nagsalita pa. Nanood na lamang kami hanggang sa nagpautos ito na bumili daw kami ng 4 na hollow blocks at semento. Umalis kami noon at kaagad bumili. Hapong-hapo ako. Malayo ang tindahan. Binuhat ko lamang yung semento patungo sa sementeryo. Kaming 3. Semento sa akin nun. Tagdadalawang hollow blocks naman ng mga kapatid ko. Nang makarating kami sa sementeryo, handa na sila mag-ama. May isang batya ng tubig pa doon at pala. Siguro, nanghiram lamang sila doon sa mga bahay malapit sa lugar. Matapos maayos ang puntod, may sinabi sa amin si Mang Pedro. Yung pag-alis niya umano, pag-alam na sa dahilan kung bakit kami nagkakaroon ng ganong karanasan. Doon niya natuklasan na kulto daw pala kami noon.
At ang tatay ko, sinadya na magpatiwakal dahil ang buong pamilya umano namin gagawing alay. Kaya nagpatiwakal na lamang ito para hindi matuloy ang alay na yon. Pero hindi ibig sabihin nun matitigil ang lahat. Malaking posibilidad na nakapanumpa daw ang tatay ko at nakapagsagawa na ng isang seremonya. Si tatay din ang papatay sa amin at siya ang dadala sa mga labi namin sa pag-aalay. Bago pa siya papatay ng kagrupo at isama sa amin nun. Gumawa ng paraan ng kulto para matuloy ang lahat. Walang imposible sa mga ito dahil sa sobrang lalim ng mga karunungan nila. Yung labi ni tatay, demonyo na ang nakasanib doon kaya daw nabuhay yon at umuwi sa amin. Pero bago daw nangyari yon, syempre, nagsagawa ng isang ritual para mabuhay ang tatay na doon mismo sa puntod nangyari. Matapos mabuhay ay saka palang binuksan ang puntod nito para makalabas ang bangkay. Hindi ba daw kami nagtataka na parang sinira ang puntod na yon? Naniwala ako ng buo nun. Nagtuloy-tuloy ang kilabot ko. Nung una pa lang ay pakiramdam ko na talagang kulto kami, Sir Seth. Sadyang hindi nga lang naging malinaw sa akin lahat kaagad dahil din ito sa tatay namin. Sabi niya lang kasi, basta magdasal lamang kami nun. Wala naman akong napapansing negatibo sa pagsasagawa ng dasal. Purong sampalataya lang talaga yon. Sa Diyos din kasi ang pananampalatayang yon. Pero hindi ko alam kung sinong Diyos ba ito. Ito na yung nabanggit ko, na may ibang sobrang nananampalataya pero ang tanong, sa aling Panginoon? May narinig na akong kulto sa kwento nyo at talagang masasabi kong totoo sila. Malalakas pa sa mangkukulam ang mga hayop na yan. Dagdag sa amin ni Mang Pedro, kailangan daw naming lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Dahil kung iniisip namin na tapos na ang lahat dahil nailibing ulit ang tatay, nagkakamali daw kami nun. Papatayin talaga kami dahil kami ang nakatalaga sa isang kasunduan. Matapos makapagsalita ni Mang Pedro, umuwi kami sa bahay at tinulungan kami ng albularyo para makaalis kaagad. Mabuti na lang, may ipon ng nanay ko kahit papano. Ipon nila ng tatay ko at hindi kami nahirapang lumayo nun. Hindi ko na lang babanggitin dito kung nasaan kami ngayon. Buhay pa mga kapatid ko sa awa ng Panginoon. Pero syempre, si nanay, matagal nang yumao. Malinaw naman siguro ang pagkalathala ko ng kwento, Sir Seth. Mula sa matinding pananampalataya hanggang sa nagkaroon ng nakakapanghilakbot na karanasan at pagtulong sa amin para maisalba. Ito lang masasabi ko. Sana maging mapagmatsyag kayo sa kung anong pinapasukan yung mga grupo. Malay nyo, iba na pala yan. Nasa uli ang pagsisisi ka nga. Lahat ng ito ay naranasan namin. Mula nang bumangon ng tatay ko sa libingan niya.